Sabi ng Diyos, huwag mong papanalangin mamatay ang kaaway mo. Huwag mong papanalangin maghirap yung hindi nagbabayad ng utang sa'yo. Ipanalangin mong sila ay pagpalain. Ang iba naman, hindi, pag nagalit, mamatay ka na sana. So, ang pananalangin natin ay dapat naayon sa kalooban ng Diyos. Isang planong matagumpay, hindi talunan. Isang planong sagana. Isang planong may kinabukasan. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to Christ Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, muli sa gabing ito at sa dakong ito, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Linuluwalhati at pinasasalamatan ka namin sa inyong kabutihan at katapatan, at humihingi kami ng kapatawaran para sa aming mga kasalanan. Abutin niyo po kami ng inyong mahabagin at mapagpalang kamay upang lahat ng mga may karamdaman at may sakit inyo pong ganap na pagalingin.
Ang lahat ng mga pinaghihinaan at nalulumbay, inyo pong palakasin at patatagin. Ang lahat ng aming mga problema, inyo pong tugunin. At ang lahat ng aming mga pangangailangan, inyo pong punuin. Pagpalain niyo po kaming lahat na nandito ngayon sa inyong banal na harapan. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng makikinig at makakarinig ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo rin kami sa aming pakikinig sa inyong mabuting balita at higit sa lahat, pagpalain niyo po ang inyong mabuting balita upang ito ang maging daluyan ng inyong tanda, himala, kababalaghan, pagpapala at kapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the first book of Kings, chapter 18, verses 16 to 39. So Obadiah went to meet Ahab and told him, and Ahab went to meet Elijah.
When he saw Elijah, he said to him, "Is that you, you troubler of Israel?" "I have not made trouble for Israel," Elijah replied, "but you and your father's family have. You have abandoned the Lord's commands and have followed the Baals. Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel, and bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table." So Ahab sent word throughout all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel. Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him." But the people said nothing. Then Elijah said to them, "I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450 prophets. Get 2 bulls for us. Let them choose one for themselves, and let them cut it into pieces and put it on the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bull and put it on the wood, but not set fire to it. Then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord, the God who answers by fire. He is God." Then all the people said, "What you say is good." Elijah said to the prophets of Baal, "Choose one of the bulls and prepare it first, since there are so many of you. Call on the name of your God, but do not light the fire." So they took the bull given them and prepared it. Then they called on the name of Baal from morning till noon. "O Baal, answer us," they shouted. But there was no response. No one answered, and they danced around the altar they had made. At noon, Elijah began to taunt them. "Shout louder," he said. "Surely he is a god. Perhaps he is deep in thought or busy or traveling. Maybe he is sleeping and must be awakened." So they shouted louder and slashed themselves with swords and spears, as was their custom, until their blood flowed. Midday passed, and they continued their frantic prophesying until the time for the evening sacrifice. But there was no response. No one answered. No one paid attention. Then Elijah said to all the people, "Come here to me." They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which was in ruins. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, "Your name shall be Israel." With the stones he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it, large enough to hold 2 seahs of seed. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, "Fill 4 large jars with water, and pour it on the offering and on the wood." "Do it again," he said, and they did it again. "Do it a 3rd time," he ordered, and they did it the 3rd time. The water ran down around the altar and even filled the trench.
At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, O Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things at your command. Answer me, O Lord. Answer me, so these people will know that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and cried, The Lord, He is God. The Lord, He is God. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Hinanap nga ni Abdias si Akab at sinabi ang lahat ng ipinasasabi ni Elias. At lumakad si Akab na upang salubungin ang propeta. Pagkakita ni Akab kay Elias ay sinabi nito, Ikaw nga ba, salot ng Israel? Hindi ako ang namiminsala sa Israel kung hindi kayo at ang angkan ng inyong ama. Sapagkat sinuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglingkuran ninyo'y si Baal. Ngunit ipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na pinakakain ni Jezebel, at maghaharap kami sa bundok ng Carmelo, tugod ni Elias. Tinipon nga ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, Hanggang kailan pa kayo mag-aalanlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantala, may 450 ang propeta ni Baal. Bigyan ninyo kami ng 2 toro. Pumili sila ng isa, katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Iahanda ko rin ang ikalawa sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, Sang-ayon kami. Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana. Ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay nilibak na sila ni Elias. Wika niya, Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan. O baka naman natutulog, kaya't kailangan gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ang sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak.
tulad ng kanilang kinaugalian, hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit-lapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ni Yahweh na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 balding tubig. Isinalansan niya ang kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Busan pa ninyo," sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos uli ni Elias, makaitlo nga nilang binusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, "Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Yahweh, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinapagbabalik loob." Noon di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, "Si Yahweh ang Diyos! Si Yahweh lamang ang Diyos." Mga kapatid, ang salita ng Diyos. So mga kapatid, alam niyo ba na meron na ngayong bagong pampatay ng ipis? Alam niyo, chok. Di ba chok? Alam niyo yon? Nakabili na kayo noon, yung pampatay ng ipis? Kasi minsan sa bahay, ako kasi, ang laki-laki kong tao, pero takot ako sa ipis. Lalo na lumilipad na ipis. Walang macho-macho sa lumilipad na ipis. Kaya ako laging bilin ko sa aking sister wife, bibili ka lagi ng Baygon o kaya ng Raid. Yung pang-spray, pampatay ng ipis. Minsan, hinahanap ko yun. Nasaan na yung Raid o yung Baygon, yung spray ng ipis? Ang sabi niya sa akin, "Ay, hindi ako nakabili niyan. Ang nabili ko, yung chalk, yung pampatay ng ipis." Ang sabi ko, paano pa gumagana to? Paano pumapatay ng ipis to? Sinabi niya, isulat mo sa pader. Di ba gano'n naman talaga kung paano gamitin yon? Di ba, isusulat mo yon? Kaya nga chalk yun di ba? So ang ginawa ko, sinulat ko nga sa pader.
Sinulat ko, ipis, mamatay na kayo. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang ating Panginoon, at tawagin natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarte. Kumusta na mga ipis? Happy, prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, mayabang, kalooban, maginhawa. Thank God I'm blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Wagas na. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Talagang teka. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Thank God ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Bataman maganda, lawin ay magkaiba. Pag narinig ka na niyang salita, sasabihin mo, ibang-ibang isaya. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino pa. Ako ay marangal at matuwid na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Pagkayan siya na'y sa kanya yung bigay. Siksik-tiktik mga paupuhan. Pag sinan siya na'y sino magtutunan. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman, ako'y marangal at matuwid na. Thank God happy. Pag-ibig ko'y wagas na. happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matataguan. Purihin ang Panginoon. Taas ang inyong mga prayer request. Your bottled water, passports, handbags, wallets, everything. Taas nyo at bago tayo manalangin, meron kong sasabihin sa inyo. Nakikinig ba kayo? Noong kami nasa Singapore, sabi ni Bishop Ted Bacani sa akin, Brother Mike, manalangin ka na. Kako, para sa ano? Para sa ating bayan. Higit nating kailangan ngayon ang pananalangin. Kayo ba ay nanalangin? Subalit,
ito po ang ating narinig sa tagpo ng buhay ni Elijah. Marami ang tinatawagang Diyos, subalit iisa lamang ang tumutugon. Ang buhay na Diyos na ang pangalan ay Yahweh El Shaddai. Amen ba? Ngayong gabi, aalamin natin ang sikreto sa mga panalangin ni Propeta Elijah. Napuna ako sa Biblia na basta't si Elijah nanalangin, instant ang sagot ng Panginoon. Narinig yung instant, bukas, hindi sa isang bukas, kundi bago pa matapos ang panalangin ni Elias, dumarating na ang tugon ng Panginoon. Kayo ba'y naniniwalang darating? Sa Ebanghelyo kanina sa misa, 10 kitungin ang nanalangin at tumawag sa Panginoong Hesus upang sila ay pagalingin. Ilan ang gumaling? Ilan? Lahat. Lahat na sumigaw ng Hesus, mahabag ka sa amin, pinagaling ng Panginoon. Kaya makapangyarihan ang sama-samang panalangin. Kaya ako'y naniniwalang tayong lahat ngayon, kung magkakaisang manalangin, instant ang sagot sa atin. Amen ba? Okay, sabihin nyo, Yahweh, Diyos ng Israel, Diyos na nag-iisa noon, ngayon, at magpakailanman, Diyos na tumutugon sa mga panalangin ng taong sa inyo ay kumikilala at nananalig. Ngayong gabi, kami po ay inyong tugunin din sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba ang iyong mga prayer request and find your partner. Find your partner. Ang unang itatanong mo sa partner mo, may Diyos ka ba? 1 plus 1. Pangalawa, sino ang Diyos mo? Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Sasagutin nyo sa huli kung sino ang Diyos nyo. Ano ang tamang sagot? Ito ang tamang sagot dyan. Si Yahweh lamang, wala lang iba, ang nag-iisang Diyos. Ulitin nyo nga. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, taas ang kamay, bago tayo mo po. Okay, sa bilang kong 3, yuyuko kayo 3 ulit at sasabihin nyo, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, tugunin mo ako. Ulit nyo nga.
Sino nga ng Diyos nyo? Very good. Isa, dalawa, tatlo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Okay. According to the book of Kings, 1 Kings chapter 18, verses 1 to 8, this is what is written. Makinig na kayo. After a long time, in the third year, the word of the Lord came to Elijah. Go and present yourself to Ahab, and I will send rain on the land. So Elijah went to present himself to Ahab. Now the famine was severe in Samaria, and Ahab had summoned Obadiah, his palace administrator. Obadiah was a devout believer in the Lord, while Jezebel was killing off all the Lord's prophets. Obadiah had taken 100 prophets and hidden them in 2 caves, 50 in each, and had supplied them with food and water. Ahab had said to Obadiah, "Go through the land to all the springs and valleys. Maybe we can find some grass to keep the horses and mules alive, so we will not have to kill any of our animals." So they divided the land they were to cover, Ahab going in one direction and Obadiah in another. As Obadiah was walking along, Elijah met him. Obadiah recognized him, bowed down to the ground and said, "Is it really you, my Lord, Elijah?" "Yes," he replied. "Go tell your master, Elijah is here." Pakaraan ng mahigit 3 taon, muling narinig ni Elias ang tinig ni Yahweh na nagsasabing, "Lumabas ka na sa pagtatago mo, magpakita ka na sa Haring Ahab, at papapataking ko na ang ulan sa buong lupain." Nang marinig ni Elias yon, agad-agad siyang tumayo at lumabas sa kanyang kinatataguan upang harapin muli ang haring si Ahab, kung saan 3 taon na nakaraan ay kanyang kinausap at pinagwikaang, "Mula sa araw na ito, hindi papatak ang ulan o hamog sa Israel hanggat hindi ko sinasabi." At naganap nga ang sinabi ni Elias. Hindi umulan, mahigit 3 taon sa Israel, ni hamog walang pumatak, kaya nagkamatayan na ang lahat ng halaman, hayop, natuyo ang mga ilog at mga batis. Now, brothers and sisters, nang makita po ng administrator ng palasyo na isa ring mananampalataya kay Yahweh, si Elias, sabi niya, "Panginoon ko, ikaw ba yan?" Ang sabi ni Elias, "Ako nga." "Puntahan mo ang hari at sabihin mong narito na si Elias." Alam mo, sabi ni Obadiah, "May galit ka ba sa akin? Gusto mo akong papatay sa hari? Baka mamaya, pag sinabi kong naririto ka, bigla ka na naman nagtago, itinago ka ng iyong Diyos, at walang makakakita sa iyo." Ang sabi ni Obadiah, "Ako na lamang ang naiwang nagtago rin ng ibang propeta ni Yahweh, samantalang pinapatay lahat ni Jezebel ang lahat ng mananampalataya." So, panahon ng patayan noon. Kaya,
yung mga manampalataya nagtatago. Sa halip na lumabas para manalangin, para matapos ang patayan, nagsasawalang kibo silang lahat. Tulad ni Elias, nagtago rin. Kaya ang sabi sa akin ni Bishop Bacani, manalangin ka na. Ang sabi ko kay Bishop, may galit ka ba sa akin? Well, anyway, ang ating susuriin ay ang kapangyarihan at bisa ng panalangin ng taong itong si Elias. The message tonight is discovering the secrets of Elijah's prayer power. Sabihin niyo, prayer power. Si Elias, kapag nanalangin, agad-agad ang tugon ng Panginoon. Kahit anong hingin niya, humingi siya na huwag papatak ang ulan, hindi pumatak ang ulan. Humingi siya na bumaba ang poy mula sa langit, bumaba ang poy mula sa langit. Ipinalangin niya ang patay na bata, hiningi niya ang buhay muli ng patay na bata, instant din. Isang hatsing lang. Nabuhay ang bata. Mabisa, di ba? Ano kaya ang sikreto ni Elias? Gusto niyo malaman? Kayo ba'y naniniwalang yung ating panalangin kanina, tinugon ng Panginoon? Taas mo lang ang kamay nyo. Taas mo lang ang kamay nyo. Sa buong mundo, daming Diyos ang tinatawagan. Dito lang sa ating bansa, sa Pilipinas, I was told there are about 7,000 religious organizations or groups of believers, sekta. Iba't iba ang pangalan ng kanilang Diyos na tinatawagan. Diyos din yun. Di ba? Pero sa totoo lang, iisa lang ang Diyos na tumutugon. Iisa lang ang Diyos na tumutugon. Ang Diyos na ito ay hindi bingi, hindi patay, hindi natutulog, hindi nagsasawa, at hindi napapagod na makinig sa mga taong kumikilala sa Kanya at gumagalang. Amen ba? Sabihin niyo, panalangin. Sa unang sikretong nakita ko sa buhay ni Elijah, sa kanyang buhay panalangin ay every time Elijah prayed, his prayer is based on God's word or God's commands. Tuwing mananalangin si Elias, ang kanyang panalangin ay nababatay sa utos ng Diyos o sa salita ng Diyos. Sa salitang kanyang narinig o sa salitang pahatid sa kanya ng Panginoon. Kapag ganun ang ating panalangin, tiyak tayo ay tutugunin. Sapagkat pag sinabi ng Diyos, magpatawad ka at patatawarin kita, pag ginawa mo yon, tiyak, instant ang kapatawaran mo. Taas sa kamay nyo. Pag sinabi ng Diyos, magbigay ka at bibigyan kita ng hustong takal, siksik, liglig, umaapaw, kapag ginawa mo yon, tiyak, aapaw ang pagkapala mo. Amen ba? So, may sinabi sa Biblia, ang Panginoon Kristo, ang sinabi niya, saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon, nagkakasama, dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. Amen ba? Iyan ang ating Diyos. Kasama-sama ng mga taong kumikilala at nananalig sa Kanya. Amen ba? So the first secret of Elijah's prayer power is that every time Elijah prayed,
his prayer is based on God's word or God's commands. Ang panalangin niya ay nababatay at naaayon sa utos ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, huwag mong papanalangin mamatay ang kaaway mo. Huwag mong papanalangin maghirap yung hindi nagbabayad ng utang sa'yo. Ipanalangin mong sila ay pagpalain. Amen ba? So ang iba naman, hindi, pag nagalit, mamatay ka na sana. Hindi ayon sa kalooban ng Diyos yung ganong panalangin. So, ang pananalangin natin ay dapat naayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, simula sa mga alagad, tinuruan tayo ng Panginoong Jesucristo kung paano mananalangin. Alam nyo ba yon? Isang araw, lumapit ang mga alagad sapagkat nakikita nila at napupunaan nilang tuwing mananalangin si Jesus, agad-agad siya tinutugon ng Panginoon. Tinutugon ng Ama. Kaya humingi sila ng payo sa Panginoon. Ang sabi nila, Lord, teach us to pray. Sabihin nyo nga. So prayer is not just an ordinary conversation. You do not just pick that up from any kind of school or anywhere. It has to be taught. Kailangan ituro. Ituro ng isang taong alam ang sekreto sa pananalangin na tinutugon ng Diyos. Amen? So, sina Pedro at ang mga alagad ay ganun ang ginawa. Lumapit sila sa Panginoon Jesucristo isang araw at ang sabi, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. At ano ang sinabi ng Panginoon? This is according to Matthew chapter 6, verses 9 to 15. Verse 9 said, Jesus said, this then is how you should pray. Jesus said, this then is how you should pray. Ang salita pong tumimo sa akin at pinakita sa akin ay salitang how you should pray. Jesus did not say, this then what you should pray. Magkaiba po yung what you should pray and how you should pray. Ganito kayo mananalangin. Hindi niya sinabing, ito ang inyong ipanalangin. So the Lord's Prayer starts with, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Ganito kayo manalangin. Iyon ang tinatawag nating Lord's Prayer. But that is actually the lesson Jesus gave His disciples and followers about prayer. How to pray. Karamihan sa atin, isa na ko doon, ay minimorya ang Our Father, Hail Mary, and Glory be, na hindi natin gaanong inuunawa. Paulit-ulit lang natin na dinadalangin, pero tila baga walang bisa at kapangyarihan. Di tulad ni Elias, na kapag nanalangin, nagsimulang panalangin, ang kanyang panalangin ay nababatay at naaayon sa utos ng Diyos, sa wika ng Diyos. So, this morning, I started to
meditate on the Lord's Prayer. Because the message for today, and as I told you last week, this could be a series, how long I do not know, about an effective and powerful prayer. Kanina sa Ebanghelyo, natutuwa po tayo doon sa homilya ng ating celebrant, si Father Paulo, pero may isa po kong napupuna doon sa Ebanghelyong yun. At ito po ay nangyayari dito sa gawain ito. Alam kong lahat na tinawag ng Panginoon at nakinig ng salita ng Diyos, nanalig at nanampalataya sa pangalang El Shaddai, kapag humihingi, tinutugon. Tinutugon. Ang problema lang natin, sa sandaling tinanggap yung kahilingan, tulad nung siyam na kitungin, hindi na bumabalik. Nawawala na sa gawain, nawawala na sa pananalangin. Bakit? Nakuha na nila yung kanilang kahilingan. Hindi po yon ang bagay na hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay personal na relasyon sa kanyang mga anak. The first lesson that I received this morning from the Spirit of the Lord on the Lord's Prayer is the first verse which says, Our Father who art in heaven. Ama naming sumasalangit. Anong ibig sabihin nun? Prayer, therefore, are for God's children. Ang mabisang pananalangin sa Diyos Ama ay para sa mga anak o sa mga taong kumikilala sa Diyos na Ama. Na Ama. Amen ba? So, before we pray, we must believe and acknowledge God as our Father. As a Father, tulad ng isama, we must love Him with all our heart, with all our mind, with all our soul, with all our strength. Iyan po ang hinihingi ng Diyos. Kung totoong kinikilala natin siyang Ama, nararapat lamang na siya'y mahalin natin ng ating buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa. Narinig niyon? In other words, brothers and sisters, the first lesson on prayer is an expression of love to the Father. Ito po ang ekspresyon ng pag-ibig sa Diyos na kinikilala nating Ama. Kaya tayo lumalapit at tumatawag sa Kanya. So as a Father, we have to love Him, adore Him, and trust Him, and fear to do wrong in front of Him. For the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang banal na pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan na kailangan natin ngayon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. So, yan ang unang lesson doon. When Jesus said, "This then is how you should pray." Ganito kayo mananalangin. In other words, inisa-isa niya yung mga bagay na dapat nating isipin at gawin bago tayo haharap sa Diyos at mananalangin. Amen ba? Second is, sinasabi doon, Thy kingdom come,
Thy will be done on earth as it is in heaven. In other words, first, yung hallowed be thy name, we must know His name, respect, and worship that name. And keep that name holy. Naalala ko yung isang Hudyong lumapit sa akin para bumili ng lupa diyan sa may airport at the start of this ministry. Nang makita niya ang pangalang El Shaddai sa aking lamisa, ang unang tanong niya sa akin, where did you get that name? Saan mo kinuha ang pangalang yan, El Shaddai? Ang sabi ko sa kanya, why? Bakit? Sabi niya, because that name is holy. Nobody uses that name in Israel or even mentions that name in Israel. We have to keep that name holy. We have to respect that name because two things will happen to a person who will disrespect that name or dishonor that name. Ang sino mang magsasalaula ng pangalang yan at gagamitin sa paggawa ng kabuktutan, susumpain at parurusahan ng Diyos. Subalit ang sino mang mag-ingat ng pangalang yan, ingatan niya sa kanyang puso at sa kanyang nguso, pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ng Diyos. So, kailangan makilala natin ang pangalan. Basta hindi pa pwede, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, di natin kilala kung sino ang ating Diyos. Iyon ang ibig sabihin ng Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Paano natin mapaparangalan ang pangalan kung hindi natin kilala? Kaya ang tinanong ni Moses sa Diyos nang siya'y tawagin at suguing iligtas sa pagkaalipin ang bayan ng Israel sa Ehipto, ang sabi ni Moses, sino po kayo? Sino po kayo? Ang sabi ng Panginoon, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. In other words, bagamat hindi nakikita ni Moses nagsasalita, nagpakilala siyang He is a personal God. Diyos ng inyong mga ninunong si Abraham, Isaac at Jacob. Hindi po natapos doon ang usapan. Ang sabi niya, paano kung tanungin nila ako, ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan mo? So, inalam ni Moses ang pangalan. At sinabi naman kay Moses, ang sabi niya, the other word of Yahweh is I am. I am who am. Ako, si ako nga. Sabi niya. Sabi mo sa kanila na si ako ay nagpakita sa iyo. Nasusundan niyo ba? So, nakilala bago tumulak si Moses at ginawa ang kanyang misyon, kilala niya at kinilala niya hanggang sa pangalan ang kanyang Diyos. Amen ba? Tasan niyo ang kamay. Dapat at nararapat lang na patuloy natin pasalamatan ang ating Diyos sapagkat hindi man natin hinanap at tinanong kung sino siya, ipinakilala niya ang kanyang pangalang sa atin. Amen. And this is actually the mystery and the power of this ministry. Not because Brother Mike is guwapo, but because ang Diyos ni Brother Mike ay buhay. May pangalan. Ano ang pangalan ng ating Diyos? Si Yahweh na makapangyarihan sa lahat.
Kaya ang tawag sa kanya, Yahweh El Shaddai. The God who is more than enough. Sa English, God Almighty. Sa Tagalog, Diyos na makapangyarihan. Amen ba? So, ang ating Diyos Ama ay may pangalan. At ang kanyang pangalan ay makapangyarihan. Kapag taglay natin at dala natin at iniingatan natin ang kanyang pangalan, wala tayong pagkukulang sa anumang bagay. Amen? Because we have found the God who is more than enough. Ang Diyos na hindi nagkukulang. Ang Diyos na laang tumugon sa lahat ng ating pangangailangan. Amen ba? So those are the first two things we have to consider about prayer. We pray to the Father as an expression of our love for Him, respect and trust. Second is, we have to respect His name. Keep that name holy. Kaya pinagbawal ko po yung pangalang El Shaddai ilalagay sa mga t-shirt. Sapagkat kapag suot nyo na yan, maaring pumunta kayo sa sabungan. O kaya makita kayo dyan sa mga bar. Nasasalaula ang pangalan. Pinayagan ko po yan sa panyolito sapagkat ang panyolito ay nasa bulsa. Pagbabae naman, nasa dibdib. Totoo hindi? Ang nanay ko, nakikita ko lagi ang kanyang panyolito nandun sa kanyang dibdib. Ang panyolitong may pangalang El Shaddai at Salmo 91, kapag nilagay nyo sa inyong dibdib, lagi kayong ligtas. Ililigtas kayo ng Panginoon. Ang sabi ko sa Israel, sa Hudyong yun, kako anong ginagawa niyo sa pangalan niya? Bakit hindi niyo pinakilala? Sabi niya sa Israel, walang nag-uusap tungkol sa pangalan na yan. Nilalagay namin yan sa isang kahoy, sa isang tambyulo, nilalagay nila doon sa mga hamba ng kanilang pintuan. Kako, bakit? Saan man naroroon ang pangalan niya mga pintuan o bintana, walang demonyo makakapasok sa bahay na yan. Amen? That's why, minsan sinabi ko sa inyo, ilagay nyo sa inyong mga pintuan sa labas o hamba ng pintuan ang inyong mga panyolito o pangalang El Shaddai. Anong sabi sa akin ng isang Hudyo doon sa Israel, 1997, nandun ako, and by the way, we might have our second pilgrimage to Israel in 19 darating. Hindi ko pa alam. Sasama kayo? Nang makita ko doon, sa hotel sa pintuan ng hotel, yung aming tour guide na Hudyo, bago pumasok, may hinihipo siya doon, pagkatapos sumasaludo, ganun. Paglabas na naman niya, hipo niya doon sa saludo, ganun. On the third day, nagtanong na ako, pero alam ko na. Nagtanong ko to confirm, sabi ko, what is that piece of wood? Sabi, that is not an ordinary piece of wood. Inside that is the name of Shaddai. Sabi ko, what is Shaddai? Kunyari, hindi ko alam, sabi ko, what is Shaddai? Shaddai is the gatekeeper of Israel. Si Shaddai anya ang nagbabantay sa bansang Israel. Kaunti lang kami, pero hindi kami pwedeng sakupin ng daan-daang milyong kaaway. Amen? Sapagkat ang aming Diyos ang siyang nag-iingat sa amin. Kaya yung taong may pananampalatay sa Diyos, ganap na nagtitiwala sa Diyos, at kilala ang kanyang Diyos, panatag ang loob. Panatag ang loob. Ano ang sabi sa Salmo 91?
tiyak iingatan. Anumang salot, walang darating sa inyong basambahayan. Amen? Ulit-ulitin niyo po ang Salmo 91. Iyan po ang kasunduan ng Diyos at ng taong kumikilala ng lubusan sa ating Diyos. As we go further in the Lord's Prayer, the third matter that we have to consider is we must then accept His kingship or lordship over us and do His will willingly and lovingly as if we are already in heaven. Nasa kamay niyo. Sabi doon, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi lang natin inaangkin yung kaharian ng Diyos, kundi tinatanggap na natin yung paghahari ng Diyos na itong buhay sa ating buhay na parang tayo ay nasa langit na. Heaven on earth. Nasusundan nyo? So we don't just pray this Lord's Prayer, but this is the pattern that Jesus have taught His disciples and followers. This then is how you should pray. Kanito kayo mananalangin. Ibig sabihin, tandaan natin yung mga kondisyon ng ating relasyon sa Diyos. So una, yung kanyang pangalan, ay yung kanyang pagkaama, pangalan, at yung paghahari sa atin. Amen? Hindi tayo ang maghahari. Ang Diyos ang hari natin. Amen? Tasa kamay nyo, hindi tayo ang mag-uutos sa Diyos. Tayo ang susunod ng kautusan ng Diyos. Lang lahat ng utos ng Diyos. Amen ba? As we go further, it says, give us this day our daily bread. Ibig sabihin, sa oras at araw na yon, ano ba ang kailangan mo? Yung kailangan mo. Yung kailangan natin ngayon. Hindi bukas. Hindi kahapon, sapagkat di natin alam kung nandiyan pa tayo bukas. Yung ngayon lang. Huwag nyo nang isipin yung bukas. Alam na ng Diyos yung bukas. Yung ngayon lang. Kailangan, need. Ang sabi sa Filipos 4:19, and my God shall supply all your needs. Need. Amen? Sabihin nyo, need. Anong need? Kailangan. Hindi greed. Ano yung greed? Kasupangan. Katakawan. Amen ba? So, if we follow this pattern, like Elijah, we can be assured of an instant prayer at answer prayer sa ating mga panalangin. And, ano sinasusunod? Forgive us our debts as we forgive our debtors. Ibig sabihin, bago ka mananangin, patawarin mo lahat na nakakautang sa'yo. Kalimutan mo na yung utang sa'yo. Utang na loob. Ibig sabihin, before we pray, we must forgive our debtors or those who owe us an apology. Those who have offended us, and we must by ourselves confess our sins. Iyon ang mga hakbang na gagawin natin bago tayo mananalangin. Sapagkat hindi tayo tulad ni Elias
na taong matuwid. Si Elias kasi namuhay na matuwid. Ang ating pagiging matuwid, our righteousness is derived from our relationship with Jesus Christ, the righteous one. Amen. Nagiging matuwid tayo sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalig at pakikipag-isa kay Kristo Jesus, ang siya lamang matuwid sa harapan ng Diyos. Amen ba? So ang ating pagiging matuwid ay hindi na po doon sa pagsisikap nating masunod ang 10 utos, kundi ang 10 utos ay nasunod na po at natupad ni Jesus. At ang ating pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay ang ating personal na relasyon kay Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. So, iyon ang requirements ng pananalangin na mabisa. Mabisa. You listen to this playback at home and jot down those things we have to consider in the Lord's Prayer. Kaninang madaling araw po sa akin itunuro yan na ako'y gisingin ng Espiritu Santo upang manalangin tulad ni Elias. Sapagkat ang aking pinagsisikapang alamin ngayon, anong lihim mayroon si Elias? Bakit sa pamagitan niya napatigil ang ulan? At sa pamagitan niya, tandaan nyo, yung kalaban ni Elias na manalangin, 450 false prophets o Baal. Sabi ni Elias, sama-sama kayong manalangin. Mauna kayo. Tawagin nyo ang inyong Diyos. Napadalhan kayo ng apoy upang sindihan ang inyong handog. So sama-sama sila. Manalangin. At alam mo ginagawa nila? Sumisigaw pa. O iyan, para kayo. At hindi lang yun. Sinusugatan pa yung kanilang katawan. Huwag niyong gagawin yan. Mulang umalas 8 ng umaga sila nalangin. Inabot na ng 3:00 ng hapon, walang tumutugon. Sabi ni Elias, lakasan niyo pa. Baka natutulog ang inyong Diyos. Kailangan gisingin siya o baka busy ang inyong Diyos. Pero mas anong gawin nila, wala talagang Diyos na ganon. Yung kanilang sinasambang Diyos, non-existent. Wala. So, katapos noon, sabi naman ni Elias, ako naman. At ang sabi ni Elias sa taong bayan, lapit-lapit kayo. Huwag kayo dyan sa malayo, lapit-lapit kayo. Bakit pinalapit niya? Sapagkat gusto ni Elias na makita ng buong bayan at makilala kung sino ang kanyang Diyos. Kanyang Diyos. Amen ba? May pagkayabang ito si Elias, parang si Brother Mike. Ang sabi pa niya doon sa mga nandoon, sabi niya, buhusan niyo pa ng tubig. Yung panggatong niya, pinabuhusan ng tubig. Yung hain niya, pinabuhusan ng tubig hanggang sa lumutang na sa tubig. Paano maluluto yun? Pagkatapos, lumuhod na si Elias. Ito ang panalangin ni Elias. Sabi, Yahweh, Diyos ng Israel, patunayan mo ngayon na ikaw tangi ang Diyos ng bayang ito at ako naman ang inyong lingkod. Sapagkat ginagawa ko ang bagay na ito ayon sa utos mo sa akin. Hindi pa tapos. Manalangin si Elias. Nakita na buong bayan. Di lang apoy. Bumaba doon sa hain ni Elias. Nasunog, naluto, pati tubig, natuyo. Anong sigaw ng taong bayan?
Si Yahweh ang Diyos. Sigaw nyo. Si Yahweh lamang ang Diyos. Bakit sinigaw nila yon? Kasi yung iba, walang Diyos. Hindi tumugon. Yung Diyos ni Elias, agad-agad tumugon. Amen? At ako'y naniniwalang lahat tayo ngayong gabi, answered prayer. Amen ba? Kaya mula ngayon, huwag kayong mag-alala. Araw-araw, lahat na kailangan nyo, hingin nyo kay Yahweh El Shaddai. Darating. Okay. That is the first secret of Elijah's prayer power. Every time Elijah prayed, his prayer is based on God's word in God's commands na aayon sa salita ng Diyos. The second secret of Elijah's prayer power is that every time Elijah prayed, he prayed to give honor and glory to God. Nananalangin siya, hindi para magpasikat, kundi para bigyan karangalan ang kanyang Diyos. Amen? Bigyan karangalan ang kanyang Diyos. So, every time we pray, we ask for a miracle, miracle will happen to give glory to the name of Yahweh El Shaddai. Amen? Iyon ang layunin noon. This is what 1 Kings chapter 18 verses 36 to 39. At the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, in that I am your servant and have done all these things at your command. Sabi niya, Panginoon, gawin mo ito hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Sa kaluwalhatian ng pangalan mo. Sapagkat ginagawa ko ang sermon na ito, hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Upang makilala ka na ikaw ang nag-iisang Diyos ng Israel. Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, bibigyan ka ng bayat lupa, bakit hindi? Bibigyan ka ng asawang gwapong tulad ni. Bibigyan ka ng anak. Bibigyan ka ng trabaho. Payayamanin ka. Hindi para ipagyabang, kundi para maluwalhati ang ating Diyos. Tasa kamay nyo. Kaya dito sa El Shaddai, may tinatawag sa bahagi natin pananambahan ng oras ng pagpapatotoo. Pagpapatotoo. Pinagpapala tayo ng Diyos, hindi para sa atin, kundi para ibalita natin sa buong sanlibutan na may Diyos na tumutugon ng ating mga kailangan. May Diyos na nagpapagaling. Amen? May Diyos na nagpapayaman. Yan ang huwag natin kakalimutan. Kung wala ang Diyos na ito, wala tayo rito. At ako'y naniniwalang lahat kayong naririto ngayon, nakarating sa dakong ito, at lahat na nakikinig ngayon, saan man kayo naroon sa bawat sulok ng daigdig, kasama namin kayo. Third secret. Tanda, secret ito yung mga sekretong nakita ko kay Elias Pinag-aalam ko sa para magaya natin. Para pag tayo may mahipit na kailangan, isang badasal lang natin. Ayan na.
Iniisip lang natin, nandiyan na. Sa totoo lang, isipin ko lang, nandiyan na. Narinig niyo ba yun? Nasa Efeso 3:20 yun eh. Sa Diyos na makagagawa ng higit sa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng kapangyarihang kumikilos na sa atin. Kumikilos na sa atin. Okay, the third secret of Elijah's prayer power, sabi niyo, prayer power. Ulitin niyo. Ulitin niyo. Sabi nila, prayer power. Prayer power. Walang power yon. Prayer power. Kaya na may power. Amen ba? Nasa sa atin ang prayer power na yan eh. Ilalabas na lang natin. Third secret, every time Elijah prayed, his prayer is preceded by an offering. And his prayer is an offering itself. Bago siya mananalangin, naghahandog. Inahanda ni Elias ang kanyang handog. Handog. Sabi niyo handog. Kaya sa ministeryo ito maraming pinagpapala. Alam niyo kung bakit? Kinapalang ko ang aking mukha para igiit ko ang handog. Ang paghahandog. Sapagkat iyan po ang pangunahing hinahanap niyan Diyos. Tanda ng ating pagkilala at pagmamahal sa Diyos. Mahal niyo ang tatay niyo. May hanap buhay kayo. Birthday ng tatay niyo. Hindi niyo man lang binili ng sapatos. Loko yun ang liligaw. Wala pa kong trabaho. Bago ko dadalaw sa aking nililigawan, naghahanap akong mairirigalo. Kahit man lang kapis na suklay. Amen ba? Kaya tuwing haharap tayo sa Diyos para sumambat manalangin, kailangan mayroon tayong dalang hain o handog. Narinig niyo yun? At saka sa bahagi ng Santa Misa, kaya tinatawag, dito lang sa El Shaddai, tinatawag na the highest form of worship, ang banal na misa. Hindi naman sinasabi sa ibang simbahan yan. Dito nyo lang maririnig sa mga lektor ng El Shaddai ang the highest form of worship pagdating sa Eucharistia. So, bahagi na mahalaga sa banal na misa ay ano? Pag-aalay o paghahandog. Anong kinakanta natin sa pag-aalay? Kunin mo, O Diyos, at tanggapin. Ano? Ang Isip Diyos. Pero, pumasok kayo sa simbahan, ha? Pagdating ng pag-aalay, pagdating nung basket, sa kanan, lumilingo sa kaliwa. Pag nasa kaliwa naman yung kolektor, sa kanan tumitingin. Hanggang sa makalagpas. Lahat. Bubuksan ang wallet. Pipiliin yung pinakamaliit na barya. Ganyan nyo ba kamahal ang Diyos? Inabot kami ng mahal na araw somewhere in the US. Sa anong resort yun doon sa malapit San Francisco? Yung saan may casino? Hindi Las Vegas, yun doon sa Reno. Reno ba yun? Yung malapit San Francisco. Ayun, punta kami doon. Inabit kami ng mahal na araw. So, pumasok kami sa simbahan.
Karamihan doon mga puti, Amerikano. Nandun ako sa likod. Dumating na yung kolektor. Pinapasa-pasa basket yun eh. Nakita ko doon, puro $1. Ako naman, walang $1. Puro $100 ang laman ng wallet ko. No? So, kinuha ko yung isang piraso $100, nilagay ko doon. Nagtinginan sa akin yung mga Amerikano. Ang sabi nila, siguro sa loob-loob, sino ba ito? Yabang naman ito. Isa nga lang kinuha ko, 100 eh. Ayan. Sister Bila naman, ang laman ng kanyang wallet, puro $20. Kaya ang kinuha naman niya, $20. So, nagrumating na San Francisco, doon sa San Francisco sa gawain. Noong pagkatapos ng gawain, may lumapit sa akin, nilagay sa bulsa ko isang sobre. Hindi ko naman tiningnan. May nag-abot ng Sister Biren, isang sobre sarado. Pagdating namin sa bahay, binuksan ko yung aking envelope. Alam nyo ang laman, 10 tig $100. Okay. Nambuksan naman ni Sister Biren yung kanyang envelope, ang laman, 10 tig to $20. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ha? Nakikita na ang Diyos. Ang binibigay mo. Ha? Pag tinipid mo ang Diyos, titipirin ka rin. Pero pag naging maluwag ka sa Kanya, humingi ka na. Amen ba? Nasaan na tayo? Nasa 4th na ba tayo? Before we go to the 4th, I'd like to share with you Philippians chapter 4, verses 17 to 20. Ito po ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos na maluwag tumulong sa kanyang ministry. Not that I desire your gifts. What I desire is that more will be credited to your account. I have received full payment and have more than enough. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Sabi ni San Pablo, hindi sangad kong tumanggap ng inyong mga kaloob. Ang ibig ko ay umapaw ang inyong deposito sa langit. Amen ba? Sapagkat bawat kaloob natin ay depositong iniingatan ng Diyos. Every penny, every centavo, or every good act we do, bawat mabuting gawa natin sa ating kapwa, bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay pag-aalay ng kayamanang iingatan ng Diyos para sa atin. Para pagdating ng ating pangailangan, iisipin mo lang. Iisipin mo lang. Kahit ilang milyon kailangan mo darating. Amen ba? And finally, ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Alamat ko ang susi ng kaniyang mga himala sa gabay ng likod niya.
purihin ang Panginoon. Nakinig ba kayo? Tandaan niyo ito, pag sinunod niyo yung mga points na binigay sa atin ng Panginoon, how to pray, bago manalangin, pakinggan niyo muli, bukas ang playback nito at tandaan niyo yon. Alam niyo si Elijah, nung manalangin, siya lang. Yung mga propeta na Baal, 450 sila. Walang nangyari. Si Elias, isa lang. Siya lang. Answered prayer agad. Amen? Nasusundan niyo ba yon? The fourth secret of Elijah's prayer power, sabi niyo ulit, prayer power. Ano ibig sabihin ng prayer power? Mabisa at makapangyarihang panalangin. Pag sinabing mabisa, tiyak yun. Amen? Kahit patay na, mabubuhay. Halimbawa, patay na yung pag-ibig mo, o patay na yung pag-ibig ng nanliligaw sa'yo, manalangin ka, mabubuhay yun. Wag mo lang panalangin, matuloy yan mamatay. Every time Elijah prayed, his prayer request is to fulfill. Alam nyo, pag ako nakikiliti, bumababa ang anghel. Bumababa ang anghel. Kasi ang gusto ng Panginoon, pag-uwiin natin, lahat tayo nakabungis-ngis. Amen. Walang uuwing nakasimangot. Walang uuwing matulis ang uso. Walang uuwing nagsasalubong ang mata. Lahat masaya. Bakit nga hindi tayo sasaya? Answered prayer tayo. Amen ba? Sabi ko sa inyo, buhay ang ating Diyos eh. Finally, the fourth secret of Elijah's prayer power is, every time Elijah prayed, his prayer request, intention, is to fulfill and accomplish God's purpose. Ang layunin ng kanyang panalangin ay matupad, maganap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Ito, ako'y naniniwala sa lahat na sinabi ng Diyos, tandaan nyo, na nasusulat sa Biblia. Hindi ko pa nababasa ang buong Biblia. Ang kapal kasi niya eh. Siguro, habang buhay ko, di ko mababasa pala niyan eh. Pero, may pinakikita sa akin ng Panginoon eh. At yun naman, binabahay ko sa inyo. At pag iyon ay tinanggap nyo, kagaya ng pagtanggap ng hostya sa buhay nyo, ang tinatanggap nyo ay pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Sabi niya, siya'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. Mahabang buhay. You know? At nakatityak na ang tatamuhin nila ay kita nyo yan. That is God's purpose. Ito pang pangako ng Diyos. Sabi niya, I alone knows the plan I have for you. Jeremiah 29:11. Plans to prosper you, not to harm you. Ako lamang ang nakakaalam ng plano sa buhay niyo. Isang planong matagumpay, hindi talunan. Isang planong sagana. Isang planong may kinabukasan. Amen? Hallelujah.
Huwag lang tayong tutulad sa siyam na kitungin na pagkatapos tinanggap ang pagpapalang kagalingan, hindi na bumalik. Anong sabi ni Father Paulo? Ang hindi marunong magpasalamat, hindi ligtas. Hindi ligtas. Okay. Asa na tayo? Fourth. Every time Elijah prayed, his prayer request intention is to fulfill or accomplish God's purpose. Ang panalangin niya ay matupad, mangyari ang sinabi ng Diyos. It's found in chapter 18, 1 Kings, verses 37 to 39. Pakinggan niyo ito, panalangin niya. Answer me, Lord. Biro mo yan. Sabi niya, answer me, so these people will know that you, Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. Then the fire of the Lord fell and burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. Then all the people who saw them, they fell prostrate and cried, the Lord, He is God. The Lord alone, He is God. So ang sabi ni Elias, Panginoon, tugunin mo ako sa panalangin na ito. Tugunin mo ko ngayon na. Sabi ni Elias, meron mo yan? Nasa kamay niyo. Okay talaga ito si Elias, ano? Tugunin mo ko ngayon na. Sabi niya, para makilala ng mga taong ito na nakikinig ngayon sa himpilan ng na kayo talaga ang Diyos. Wala nang iba. At sila ay pinagsisisi mo at pinagbabalik loob sa iyo. Amen. So, kasama nyo, so ang layunin ng panalangin ni Elias ay hindi para magpasikat kay Haring Ahab. Hindi para magpasikat dun sa mga Israelitang walang nang paniniwala kay Yahweh. Kundi para matupad yung layunin ng Diyos na magbalik loob ang buong bayan sa Kanya. At kapag nagbalik loob ka naman, pagagalingin ka, ora mismo. Pag nagbalik loob ka, pagyayamanin ka, ora mismo. Amen ba? Agad-agad naman, tumugon ng Panginoon. Kitang-kita ng mga tao yung dilang apoy na bumababa doon sa handog ni Elias. Nasunog. Everything, pati bato, nasunog. Pati yung tubig. Leak daw, ano yung leak? Ha? Sinipsip. Natuyo. Nang makita ng mga tao, nagulat sila. Ano ginawa nila? Dumapa sila. Dapa. Dumapa sila at sumamba at sinigaw nila anong sinigaw nila? Si Yahweh ang Diyos. Si Yahweh lamang ang Diyos. Amen. At mula noon, sa Sabado, malalaman niyo kung anong nangyari. Sabado. Maganda itong istoryang ito. At ako'y naniniwalang sa lahat na susubaybay sa kwentong ito ni Elias, matutulad tayo kay Elias. Kung paanong natulad tayo kay Noah, matutulad tayo kay Elias. Sasabihin natin sa susunod, pag tinanong ka, sino ka? Mayroon akong tinanong sa telepono niyan. Tinitesting ko kung nakikinig sa mensahe pinatawagan ko nun sa isang disciple. Di ko mabansabi ang pangalan. Alam ko kinakabahan na siya. Sumagot naman sa cellphone niya. Sabi nung isang disciple, kausapan ka na, sir, ni Brother Mike.
So, kinuha ko. Ang unang tanong ko sa kanya, sino ka? Natakot siya. Natakot siya. Ang sinabi niya, yung talagang pangalan niya. Ang sagot sa akin, bakit po? Sabi ko, hindi ka nakikinig. Ang sagot kako doon, ako si Noah ngayon. Amen. Purihin natin, Panginoon. Okay. Gayon, may karugtong na yon. Pag tinanong kayo, ang sasagutin nyo, ako si Elias, ang apo ni Noah. Sino ka? Si Elias, ang apo ni Noah. Ayan, purihin natin, Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, find your partner. Find your partner. Sabihin mo sa partner mo, sino ka? 1 plus 1. Pangalawa, anong sasabihin mo? Ako si Elias, anak po ni Noah. 1 plus 1. 3 plus 3. Totoo ba yun? Kung totoo kayong si Elias na apo ni Noah, ano ang sasabihin nyo sa uli? Balik ka sa Sabado. Balik tayo sa Sabado. 1 plus 1. 3 plus 3. Seven plus 7. Okay, taas kamay, taas kamay. Taas kamay. Pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo. Ako si Elias, ang apo ni Noah. Ulitin nyo nga. Si Elias, ang apo ni Noah. Ako si Elias, ang apo ni Noah. God bless you. Salamat sa Diyos. Si Elias ngayon. Apo. Pabagong panahon. Kapalad ako, hindi ako malilimutan ng Panginoon. Kayaman ako sa tamang panahon. Ako Si Elias ngayon. Ang apo ni Noah. Pabagong panahon. Kapalad ako, hindi ako malilimutan